Tinanggap mo to. Pagkatapos nito, wala na kaming utang sa'yo. May mga utang na hindi nababayaran ng pera. At may mga desisyong akala mo makakatulong, pero sa huli ay sisira sa lahat. May traso ko, Edgar. Malaki. Ha? Magkano? 300K? 300,000? Ang pelikulang ito ay hindi lang simpleng kwento ng kahirapan. Isa itong salamin ng realidad kung paano ang takot, kahinaan, at maling pagpili ng isang tao ay pwedeng maging simula ng trahedya ng buong pamilya. Ang kwento ay umiikot sa isang ordinaryong lalaki. Isang asawang may simpleng pangarap. Gusto lang niyang mabuhay ng tahimik kasama ang babaeng mahal niya. Pero sa likod ng katahimikang ito, may tinatago siyang problema. Baon siya sa utang. Pinagsugal mo ba, Carlo? Kala ko ba't tinigilan mo na yung online sugal na yan? Babe, huwag ka na magalit. Tulungan mo na lang ako. Paano? Wala akong pera. Hanggang sa dumating ang sandaling tuluyan ng naipit ang lalaki. Wala na siyang matakbuhan. Wala na siyang maibigay. At dito pumasok ang isang alok. Ikaw, isang gabi daw, kapalit ng 300K. Utang ina? Ako? Pambayad ng utang? Isang alok na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang paraan para mabura ang kanyang utang. Isang solusyon na sa unang tingin ay parang sagot sa lahat ng problema. Pero may kapalit. At ang kapalit ay hindi pera. Sa puntong ito, makikita ang pinakamahalagang tema ng pelikula. Hanggang saan kayang ibenta ng isang tao ang sarili niyang konsensya. Para lang makaligtas. Isang desisyong ginawa hindi dahil tama, kundi dahil madali. At sa isang iglap, ang problemang kanya lang sana ay ipinasa niya sa taong pinakawalang kasalanan. Ang kanyang asawa. Pagkatapos nito, wala na kaming utang sa'yo. Anong gusto mong gawin ko? Ikaw bahala. Ikaw masusunod sa gabi na to. Dito nagsimula ang paghihirap ng babae. Isang babaeng nadamay sa mundong hindi niya pinili. Isang taong nagtiwala, pero ginamit ang tiwalang iyon laban sa kanya. Habang unti-unting nababawasan ang utang ng lalaki, lalo namang lumalalim ang sugat na dinaranas ng kanyang asawa. Sa bawat eksena, mas lalong nagiging malinaw ang kabayaran ng maling desisyon. Hindi lang ito pisikal na sakit, kundi emosyonal na pagkawasa. At kasabay ng paggaan ng problema sa pera, ay ang pagbigat ng konsensya ng lalaki. Unti-unti niyang napagtanto na ang perang kinita sa maling paraan ay hindi kailanman magiging sapat na kapalit ng dignidad at tiwala. Sa mga sandaling ito, makikita ang kanyang pagsisisi. Isang pagsisising huli na. Dahil may mga bagay na kapag nasira, hindi na kayang buuin pa. Ang pelikulang Bayad Utang ay hindi lang kwento ng isang lalaki. Ito ay kwento ng mga taong nadadamay sa maling pagpili ng iba. Isa itong babala na ang kahirapan ay hindi lisensya para sirain ang buhay ng ibang tao. Sa huli, haharapin ng lalaki ang katotohanan na ang utang ay maaring mabayaran. Pero ang tiwala, kapag winasak, ay bihira ng maibalik. At ang pinakamabigat na aral ng pelikula ay ito. Hindi lahat ng problema ay nalulutas sa mabilis na paraan. Dahil minsan, ang shortcut, ang mismong daan papunta sa kapahamakan. Ito ang Bayad Utang. Isang pelikulang nagpapaalala na ang tunay na kabayaran ng maling desisyon ay hindi pera, kundi ang buhay ng mga taong mahalaga sa atin.